Ngayong araw nga ay uumpisahan na nga itong gibain ng tatay ko. Ito nga pala yung mini bodega namin dati na pinaglalagyan ng mga items namin. Last year lang nga din namin to pinagawa at ngayon naman ay tatanggalin na agad. Kasi nga ay pansamantala lamang ito at gagawa talaga kami ng bodega namin sa taas. Kung makikita nyo nga wala na siyang laman dahil nailipat na nga lahat ng item. Kapag natanggal nga ito ay luluag na ulit dito sa harapan. Magiging malawak na nga yung galawan dito at magkakaroon na ulit kami ng malaking parking. Nagkakaroon na rin naman ng progreso yung mga ginagawa namin dahil dati nga ay wala kaming malagyan ng mga item namin. At ayan na nga, unti-unti na nga natatanggal yung plywood at maya-maya naman yung mga kahoy. Ganun pala yung technique pag tinatanggal yung plywood para hindi masira. Kailangan ulit ng isang kahoy pa at yun na nga pupukpukin mo. Para naman matanggal yung plywood. At ayan, malapit na nga matanggal at dito naman sa part ng pintuan. Natanggal na nga lahat ng dingding at yung kahoy naman ng susunod. Marami na naman pantambak, hindi na alam kung saan ilalagay. For sale, kahoy at plywood, kaso gamit na nga lang. Char! Sa wakas ay natanggal na nga yung mga kahoy at mga dingding. At ngayon ay nililinis ko na nga muna para matanggal yung mga kalat. Ang galing naman nung nagbibideo sa akin dyan. Ewan ko kung anong ginagawa. Bakit nagpuputol-putol yung video ko? At si Johnson nga pala yung nagbibideo niyan. Naku po, daig pa ako. Ito na nga yung itsura nung natanggal. Lumawak na nga yung galawan namin dito sa may harapan. Sa susunod naman ay paggagawa na nga namin to ng gate. Tapos ipapaayos tong unahan ng bahay para naman presentableng tingnan. Maiba naman tayo mga mare. Iba naman ngayon ang project ng tatay ko. Dahil nga uso ang nakawan ng metro ng tubig dito sa amin ay naggawa nga ang tatay ko ng ganito. Nagtatrabaho nga sa Calamba Water District yung isa kong kapatid, kaya naman lagi na kaming sinasabihan na mag-ingat daw kami. Mag-ingat daw kami dahil ang dami nga nawawalan ng metro ng tubig. Ganon kasi yun lagi nilang na-encounter na problema. Yung tipong kada gawa nila ay metro ng tubig yung nawawala. Ang hirap pa naman ng walang tubig. Kaya nga agad-agad ginawa ng protection yung mga metro namin ng tubig dito. Bukod kasi na malapit lang sa kalsada ay nahawa na rin yung lugar na yun dahil natanggal yung mga damo. Lumutang tuloy yung mga metro ng tubig namin doon. Itong ginagawa na ito ay para na sa aming magkakapitbahay dahil magkakadikit lamang ang metro ng tubig namin. Nag-ambagan na nga lamang sa kanila yung materyales at ang tatay ko ang gagawa. Tapos tinulungan na lang yung tatay ko. Ayan nga, at dito nga nakalagay yung mga metro. O di ba malapit lang sa kalsada, kaya kitang-kita talaga siya. Grabe naman kasi yung mga nagnanakaw ng metro ng tubig, walang patawad. Na ibebenta daw kasi yan as tanso. Kaya nga hindi na namin inantay na baka yung sa amin naman ang susunod. Dahil kapag nawala yung metro mo ng tubig, ay panibagong apply na naman. Okay, dyan na nanonood at nakikinig. Protektahan nyo din yung metro ng tubig nyo dahil maraming ang magnanakaw. Mga ayaw lumaban ng patas. Ay nako, si Lord na lang ang bahala sa mga magnanakaw na yan. At ito nga, nagawa na nila yung box na gawa sa bakal. Winelding na nga lang yan ng tatay ko. Tapos ayan, ginawa nilang ganyang shape. Nilakihan na din kasi para pagka may aayusin na hindi mahihirapan. Dahil nga ipifix na yan at isisemento. Kasi baka mamaya ay madali lang tanggalin. Kaya naman lalagyan nila ng semento yan sa baba para naman matibay. At ang una nga nilang ginawa ay hinulmahan muna nila yung lupa para dyan ibubuhos yung mga semento. So ito na nga yung pinaka-itsura niya. Kaya yung sa inyo, lagyan nyo na rin ng ganyan. Yun lang, salamat. Thank you for watching. See you on my next mini vlog.